Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. December 2016. Ito'y ilang buwan na nakalipas. Lumapit sa Kilos Pronto, bitag ang mga biktima ng isang vehicular accident na nangyari sa Lucena City, Quezon. May namatay na 3 at 4 na sugatan. Hindi raw inasikaso ang pamilya ng bus company ang nakabangga sa kanila matapos na halos 3 buwan. Narito ang update ng istorya na yan. A 4 ng Enero ngayong taon, lumapit sa Kilos Pronto Bitag ang 44 anyos sa si Nede Burse, residente ng Novaliches, Quezon City. Reklamo niya, hindi raw sila inasikaso ng isang bus company na nakabangga sa kanila sa probinsya ng Quezon. A 11 ng Agosto noong nakarang taon, isang aksidente nangyari sa kabaan ng Provincial Road, Barangay Kalumpang, Lucena City sa lalawigan ng Quezon. Bumanggang sasakyan nila Nede sa isang bus ng Jamliner na nagresulta sa pagkamatay ng 3 niyang kamag-anak at 4 ng sugatan. Ayon sa police report, nawala ng kontrol ang minamanayong sasakyan ng asawa ni Nede at tuluyang sumalpok sa naturang bus. Kwento ni Nede. So, yung asawa ko na nga ang nagdala nun. Yung kapatid ko muna nagpahinga, nakaupo muna doon sa katabi ng driver seat. Ngayon, nung time na yun, mga lipas lang ng ilang minuto, yun na nga nangyari po yun na naluba kami, tapos sumigsag kami. Hanggang may parating naman na bus na doon na po kami nagbangga na kami nung bus. Sa isang iglap, 3 sa kanyang kamag-anak ang nawala. At bukod dito, ang pagsisimulang muli ang kanilang pilit na haharapin. Dumagdag pa rito ang hindi maayos sa pakipag-ugnayan sa kanila ng tanggapan ng Jamliner. Yung buhay na nawala, hindi naman nila kayang bayaran. Kaso nga lang, sana naman tulungan nila kami, hindi ba sila naawa? Siguro naman tao naman sila na kung sa kanila kaya nangyari yun, ano kaya mararamdaman nila? Sana naman maisip nila na yung perang nararapat para sa amin, ibigay na lang po nila. At 18 ng Enero ngayong taon, Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa Insurance Commission upang alamin ang mga karapatan nila Nede. Sa tanggapan ni Attorney Juan Paulo Rojas sa Public Assistance and Mediation Division ng naturang ahensya, agad na nagtalaga ng araw para sa pag-uusap sa pagitan ng nasabing bus company at pamilya ni Nede. Matapos ang mga pag-uusap, Martes, 7 ng Marso ngayong taon, nagkita muli sina Nede at kinatawan ng Passenger Accident Management and Insurance Agency o PAMI. Ito na po yung checking mo. Natanggap na nga ni Nede ang halagang 100,000 piso at isusunod dito ang 60,000 piso na manggagaling naman sa Jamliner. Masaya po kasi po kahit pa paano natapos na yung problema namin tungkol dito sa insurance sa paglilakad namin. Dahil po sa tulong ninyo, napadali yung aming paglalakad. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat na bumubuo ng Bitag. Okay, Lex, tayo naman una, medyo nagkaayusan, so natutuwa tayo ron. Nalulungkot naman tayo dun sa pangyayari. Kaya Lex, mahalaga yung kanina nag-uusap tayo. Yes. Sabi, mahalaga talaga yung insurance, third-party liability. Oo. Eh, Pero ang ano nga importante. dito, Ben, biruin mo 100,000 lang binigay ho na insurance. Ibig sabihin yung worth ng buhay is just ganun lang po ang ganun kaliit ng halaga. Kaya, pero wala rin ho tayong, hindi ho natin pwedeng masisi ho yung bus na company dahil ho, talaga aksidente rin po yan at nag-serve naman talaga po itong mga victims dito. Pero yun nga lang, advice ho natin sa ating po mga bus operators, importante po yung inyo po mga insurance. Para kung kayo po
ay ma-involve po sa aksidente, at least meron po kayong takbuhan. At hindi nyo po iiwan sa ere, ito po magiging biktima ho ninyo. Alam mo kahapon, Lex, hindi ba may lumapit sa akin? Kahapon, medyo push and pull. Sa akin din, dumiretso na lang ako sabihin na napakahalaga talaga sa sinumang mga bus company. Totoo. Na wala kayong karapatan ibiyahe mga bus ninyong dambuha lang yan kung walang third-party liability insurance or insurance man lang. Kapag nakapagdesgrasya, meron kayong naitutulong, hindi iniiwanan sa inyo. Pang-hospitalization, panggamot, or di kaya pag may nabuwis na buhay dyan, meron kayong settlement. Ang hirap kasi ng iba, pag walang insurance, kung anong pinagagawa. Yun. Kaya para sa LTFRB, sinabi naman nila, importante yan. So kayo ho, mga bus company, siguraduhin ninyo maayos ang mga insurance ninyo. O, pati wag niyong gipitin po yung mga driver. Yung driver ho, magkano lang kinikita, tapos doon pa ninyo isisingil sa kanila yung pambayad po doon sa biktima. Wag naman ho ganon. Kailangan po, kayo ang managot po, yung po mga may-ari ho ng bus. Okay.